bakit ko pangungunahan ang sarili ko na wala akong magagawa kung ako lang. Parang wala dyan ko sa kung kaugalingon ba. Parang mentally unstable talaga ako maghinday kasi na-realize ko na nalulung ako sa mga kasayahan, ganun mga inday. Pero kung paano niya ako tinulong at mga inday kasi alam niyo ba? Hello mga inday! Tugnaw kaayo malamig dito sa aming probinsya mga day. No place like home talaga. Timing mga day ba kay pag-uli na gabi eh. Tulamig ay kung tulog. No place like home mga day. Katagal na akong hindi nakatulog dito sa kwarto ko mga day. Tapos kagabi kasi late na ako nakarating kasi nga nagyani ako galing sa Oslo, nag-camping ako mga day. Tapos ang dami niyo magbabati ko sa akin. Dami niya nagbabati ko sa akin mga ina sa aking ginagawa. Kung ano bang may sira na ako sa utak, magpatingin na ako ng doktor. Ay, nako. Namiss kong humiga sa kama ko mga inday. Sa almost 1 month akong nagbaban life mga inday. Nagka-camping, matutulog sa tent, matutulog sa van. Namiss ko ang higaan ko. Malapad kasi ang higaan ko mga day ba. Okay lang, there's no place like home talaga. Umuwi na lang ako mga inday kasi gikapoy ko sa kong trabaho, saan-saan lang ako nung pumupunta, saan-saan lang ako nagpa-park. Tapos sinasabi niyo sa akin na dami nasasabi sa inyo na baka ma-rape ako dahil sa sobrang risky ng ginawa ko. Alam niyo mga inday, ang daming mga nega. Alam ko concern lang kayo mga inday, pero ito yung gusto kong maranasan. I always set challenge to myself hanggang saan ko kaya. Tsaka gusto ko ng challenge talaga mga inday. But I make it sure na before ako magstay sa lugar na yan, before ako matutulog, sinisigurado ko muna mga inday na safety. At saka yung last na camp ko, before ako umuwi dito sa amin, is may caretaker doon. Naalala niyo ba si Ate Ami, yung binigyan ko ng bigas, yung binigyan ako ng nung first night ko doon mga inday, natutulog ako sa tabing dagat, tapos tumaas yung tubig pagka alas 12 ng gabi, tapos pina-transfer niya ako sa bahay nila, which is, hindi ako nag-transfer kasi nahiya ako kay Ate Ami. So, binalikan ko si Ate Ami, doon din yun. So, may caretaker doon mga inday, pero medyo malayo lang sa bahay ni Ate Ami. Pero sabi ni Ate, safe naman yung lugar doon. Kaso nga lang, parang creepy, nahimik siya, yun yung hinahanap ng ano ba, yung mata ko, yung utak ko, yun yung hinahanap. Tahimik siya, pero pagdating ng gabi, parang scary. Ganon, kasi nga walang tao, diba? So, first night, hindi ako masyadong matutulog. So, nag-stay ako doon ng 2 nights. So, umuwi na rin ako kasi pagka first night, okay lang, wala akong nararamdaman. Kasi walang ibang tao, ako lang. Yung mga aso, nagre-rinig ko doon lang sa malapit sa kalsada. Tapos, pag first night kasi, nag-observe pa ako sa surroundings ko mga inday ba. So, okay lang. So, pagka during the daytime, yun, nag-diving ako. Tapos, ngayon lang, camping mag-isa ba. At night time, pagka second night na, matutulog, masarap na sana yung tulog ko noon kasi nakapag-observe na ako sa first night. Kasi nasa second night, may narinig akong 3 boses na babae. Tapos, wala namang ibang tao doon. Pag during araw, may mga pumupuntang mga tao, pero kunti lang. Very kunti lang mga inday ba? Tapos, nung gabi na yon, second night ko, may rinig akong 3 babae nag-uusap, pero hindi ko maintindihan kung ang mga sinasabi nila. Kaya hindi ako lumabas ng tent. Pero hindi ko sinirado yung tent hole para in case mabilis lang ako makalabas ba, diba? Pero, challenge yun, pero natakot ako. So, hindi ko na yun uulitin mga inyo. So, sa mga nagsasabi sa inyo na sobrang risky ko, baka sa ginagawa ko, ma-rape ako, o mapapahamak ako sa ginagawa ko. So, I always seek adventure, but I make it sure na safety naman po. So, opo, babae ako, pero ganito kasi ako, ganito yung hinahanap-hanap palagi ng isip ko at saka katawan ko. So, yung pagdating ko nga dito mga inday is nag-ready na agad ako ng aking mga camping gear at saka pang camping hike gear kasi mag-hike ako sa bundok dito sa amin mga inday. Kasi matagal na ako hindi nakapag-hike sa bundok na dito kasi ayaw ko na mas stagnant lang dito sa bahay. So, kagabi, nagpahinga ako dito kagabi mga inday. So, kanina,
inimpake ko na yung mga gamit ko kasi gusto kong mag-hike, aakit ako ng bundok. So, kung may sasama, okay. Pero kung walang sasama, mas okay din. Okay din mga Inday, kasi sanay na ako mag-isa. Pero mas nalilibang kung may kasama ka, di ba? O, yan yung teddy bear na binigay ni Eric during my birthday. Yung laki, di ba? Tapos din yung picture na niregalo ko sa kanya mga Inday. Tapos tingnan niyo sa labas mga dayo. Oh, sus ko. Perming, gaulan. Sige, gaulan. Ayan. Tapos yung dalawang kambing namin dito mga Inday, kakaanak lang din kanina. Maulan, oh, sarap patulog talaga pag ganito. Sarap kain, sarap magkape. Ito na yung mga camping na gift ko mga Inday. Palagi nyo itong nakikita sa aking mga lakad. Oh, maliit na kaldero. Tapos, ito, pinaka-importante mga Inday, yung table ko. Ayan, portable yan mga Inday, oh. Kung gusto nyo subukan ito, barato lang ni. Hindi ito mahal mga Inday. May basket ako dyan, nalalabas sa screen na ito mga Inday. Kung gusto nyo mag-order, mag-camping-camping, sobrang portable at sobrang gaan. Tapos ito din yung stove ko, oh. Sobrang portable lang talaga sa mga Inday. Ito butane lang, ganun. O, diba? O, may lutuan na. Dala na lang ako ng bigas, mga pang-ulam. Tapos dito yung plato ko, baso ko, dito ko nilagay yung tubig. Ayan, oh. O, diba? Kaysa tapos itong foldable chair. O, diba? Simple lang yung mga gamit sa camping mga Inday ba? Pero okay lang. Okay na ako dyan. Naligo muna ako mga Inday before ako bumalik para humarap sa inyo, para sabihin sa inyo or i-share sa inyo sa mga previous na nangyayari mga Inday. At alam ko na nakikita nyo rin, napapansin nyo rin sa mga videos ko. So, yung nag-travel ako mga Inday, yung last na camping ko, last night ng aking pagbaban life at nag-camping din ako solo mga Inday is, ang dami sa inyo na nagagalit, ang dami sa inyo na, alam ko concern lang kayo mga Inday, ang dami sa inyo nagsasabi na, sa ginagawa ko itong very risky, is pinapahama ko lang yung sarili ko, tapos ang dami nagsasabi sa inyo na marirape lang ako, ganun. Alam ko mga Inday na you are very concerned kasi nga mag-isa lang ako, babae ako mga Inday. Pero sinisigurado ko po sa mga lugar na pinupuntahan ko at before ako magstay, sinisigurado ko po is safety yung lugar. So, yung pagstay ko doon is merong caretaker. Medyo malayo-layo lang yung bahay ng caretaker. Pero for 40 years na nakatira sila doon mga Inday, walang masamang nangyayari. So, I'm very comfortable na doon mag-overnight at mag-tent. So, ako talaga mga Inday, gusto ko talaga i-test yung lakas ng loob ko ba, na gusto ko maging independent, gusto kong kung ano man yung gusto kong gawin, magagawa ko, na parang walang pumapigil sa akin, na wala akong boss, na walang sino mang pwede na kung ano man yung gusto kong gawin, walang hahadlang. I want to be free, kaya ito yung ginawa ko ngayon mga Inday. Also, I'm free sa mga possibilities na ma-experience ko pa na hindi ko na ma-experience in the future kasi matanda na or hindi natin alam ang ating future. So, siguro na-notice niyo mga Inday sa previous videos ko na parang wala ako sa sarili ko, na parang wala akong direction, na parang maraming nasasabi sa inyo na kailangan ko na magpatingin ng doktor kasi mentally unstable ako mga Inday. At pati din ako sa sarili ko. I am so confused kung ano yung mga bagay na gagawin ko, yung mga desisyon na gagawin ko. Wala ako sa sarili ko, na parang wala akong direction, na parang maraming nasasabi sa inyo na kailangan ko na magpatingin ng doktor kasi mentally unstable ako mga Inday. At pati din ako sa sarili ko. I am so confused kung ano yung mga bagay na gagawin ko, yung mga desisyon na gagawin ko. I am so confused, hindi ko alam. And nasa-stress ako, umaatake yung anxiety ko, tapos umiiyak nga ako ng hindi ko alam kung anong dahilan. So, yung sa pagsakit ng dibdib ko, pananikit ng dibdib ko na hindi ako halos makahinga, nagpa-check up, yun pala anxiety. So, alam yung mga Inday, yung ginagawa ko nito na lumalabas ako, nag-van life ako, na ako lang mag-isa is nakakatulong talaga siya sa akin mga Inday na i-fight yung anxiety ko at yung depression ko. Dahil
nabibisi ako mga Inday. Every day, iba't ibang adventure, iba't ibang pangyayari na natatamo ko na nangyayari sa akin mga Inday, na na-experience ko. And every day, na para yung utak ko is more busy yung mindset ko mga Inday ba. So, hindi ako nakafocus kung ano man yung... Kasi ako talaga yung klaseng tao na pina-fight ko talaga ang mag-overthink. So, noon pa man mga Inday is overthinker na talaga ako. But thankfully, kasi unti-unti, na-fight ko siya. So, at alam niyo ba mga Inday, kung ano talaga yung main reason kung bakit na-feel ko na parang wala akong daan na patutunguhan. Parang wala akong destinasyon kung saan ba yung buhay ko pupunta. Parang inuunahan ko yung mga pangyayari na hindi pa naman nangyayari. Para bang sobrang overthinking ako mga Inday. Sa sobrang pag-overthink is yun na-depress ako. Sinasaktan ko yung sarili ko dahil sa pag-overthink na hindi pa naman nangyayari. So, alam niyo ba mga Inday, this past almost 1 month na ako lang mag-isa sa tabing daan, sa sasakyan, mag-dive, kung ano man yung ginagawa ko mga Inday, lalo na kapag nasa sasakyan ako. Everywhere I go, I always pray and trust God. Kasi ako lang mag-isa, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Doon ko namulat ang sarili ko mga Inday ba na bakit ko pangungunahan ang sarili ko na wala akong magagawa kung ako lang sa sarili ko mga Inday. So doon ko na-realize ang presence of God na those times and those months na parang undepressed ko, parang wala akong makikita. Parang wala dyan ko sa kung kaugalingon ba. Parang mentally unstable talaga ako maghindig kasi na-realize ko na I'm very away from the Lord na parang kinakalimutan ko na yung Panginoon na parang nalulung ako mga Inday sa mga pangkalibutan nun, sa panglibutan na mga gawain, nalulung ako sa mga kasayahan, ganun mga Inday. Pero nung nagbabiyahe ako, hindi ko mapigilang maiyak mga Inday kasi I know how God is very powerful. Kung paano niya ako tinulungan mga Inday. Kasi during in my travel, malayo ako sa pamilya ko dito mga Inday. At nakatanggap ako ng mga chat at tawag sa pamilya ko dito na ng papa ko, nagkakasakit yung papa ko. At parang na-trauma na kasi ako sa nangyari sa aking mama mga Inday na naubos lahat ng ipon ko, lahat ng pinaghihirapan ko at nawala pa yung mama ko mga Inday. So kapag may nagkakasakit sa pamilya ko, parang natutrauma na ako mga Inday na para bang hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Tapos aside sa aking papa is nagkasakit din yung kapatid ko mga Inday. Halos silang lahat dito nagkakasakit. So nag-usap kami ni Eric, gano'n na uuwi ako dito sa amin kasi malayo ako. Sabi ni Eric nga, wag ka munang umuwi, baka ako din yung magkasakit pagdating ko dito. So pinalipas ko muna mga Inday. Everyday ako tumatawag sa kanila. At isa lang talaga yung panangga ko na kahit nawala ako dito mga Inday, isa lang talaga yung parang may gumising sa akin ba na na-realize ko na wala akong magagawa kundi magdasal sa Panginoon. Alam niyo ba mga Inday, 12:00 ng hating gabi, nagdasal ako at pagkaumagahan mga Inday, okay na yung back ko. Alam niyo ba? Naiyak ako ngayon mga Inday kasi napaka-powerful ng Panginoon ba na bakit ba ako nag-worry? Itong experience kong ito mga Inday is sinishare ko sa inyo kung paano ako ginaling ng Panginoon sa mental and physical and spiritually, kung paano niya ako binangon muli, kung paano niya sa akin pinaramdam na andyan siya palagi mga Inday. So alam ko marami sa inyo ang nag-worry sa akin kung saan man ako pumupunta, lalo na sa mga adventure na ginagawa ko mga Inday, at marami sa inyo ang hindi gusto yung ginagawa ko na yun. But for everything I do, for everything na ginagawa ko mga Inday, I always
surrender it to God kasi siya lang yung savior ko mga inday. Kung saan man ako naroroon. So, yung mga problem ko before is nag-overthink ako. I'm so worried about the future. Kung ano man yung bubiging buhay ko sa palad ko, sa kamay ko ni Eric, sa buhay ko sa Amerika. So, now I know na God will answer and God has a purpose and God knows my future and He knows the best for me, mga inday. So, yung plano namin ni Eric na ihihinto yung fiancé visa namin because hindi pa kami ready. Kasi hindi pa kami ready na this year ako pumunta ng Amerika. So, yung sinabi ko sa previous video ko, mga inday, na hindi mo na namin binayaran yung MRV slip para hindi maging sayang yung processing. At saka namin babayaran yung MRV slip kung ready na talaga kami. Kasi this year, at the end of this year, babalik sa Eric dito para sabay na kami pupunta ng Amerika. So, noon mga inday is, I'm so nag-worry ako kung ano mangyayari sa akin, but I give it to the Lord na mga inday. Kasi that I realize sa buhay natin, the more tayo nag-overthink, the more natin pinapangunahan yung plano ng Panginoon sa ating buhay is the more tayong lalayo, the more tayong maging stressful, the more tayo na ma-depress mga inday ba. So, let's all give our burden to the Lord. Nababasa ko mga inday sa Biblia, sa Matthew 11 verse 28, na lahat ng ating mga worry, ibigay natin sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng ating buhay mga inday. So, maybe ngayon, hindi ko alam. Sometimes I still question myself kung ano ba yung maging future ko, but I just realized that maybe God did not answer my prayers right away because He is preparing the best for me. So, God knows mga inday, and God healed me and God helped me back na magpuri sa Kanya kahit na saan man ako magpunta mga inday. At doon ko talaga na-realize na how gracious and faithful yung Panginoon sa ating buhay, na we are not perfect. Tao tayo, makagawa tayo ng mga kasalanan, makakaano tayo, hindi tayo perfecto mga inday, but we don't need to judge because according to the Bible, wala tayong karapatan na mag-judge ng ibang tao. So, I am just telling you this mga inday, kung paano ko napansin din yung sarili ko na ang dami sa inyo nagsasabi na kailangan ko nang magpatingin ng psychiatrist or kailangan ko nang magpatingin ng doktor kasi parang nababaliw na yata ako mga inday. But now, I am sharing you more my reality na hindi maiwasan sa ating buhay mga inday na magka-problema, hindi maiwasan ang ating buhay na magka-stress, hindi maiwasan na hindi malungkot. Pero isa lang talaga ang mapupuntahan natin mga inday is we need to surrender everything sa Panginoon. At alam niyo mga inday, ang gaan ng feeling na kapag yung lahat ng mga worry, mga burdens mo mga inday, yung mga nasa isip mo, lahat isabi mo yun sa Panginoon na gano'n. Alam niyo mga inday, kahit na nasa loob ako ng sasakyan, hindi ko alam kung anong nangyayari sa labas, kung saan ako makapark mga inday, pero I feel so safe at nakakatulog ako ng mahimbing. Kasi I do believe and I do trust God na andyan sana nagpo-protect sa akin. So sana mga inday, no, huwag lang po tayong mag-judge ng isa't isa. Focus lang po tayo sa ating sarili, mentally, spiritually, and physically mga inday, na sa ating sarili, kung paano tayo mag-grow dito sa mundo, kung paano tayo mag-grow habang andito po tayo sa mundo mga inday. So marami pa akong alam ko mga inday na marami pa akong tatahakin or marami pa akong mararanasan. So in this video, I think I share to you kung paano ako naging masaya ulit, paano ako naging happy and contented ko ano man ako ngayon mga inday. It because
because of this, mga Inday. So, in the future, maybe may kamalian man ako, but God will punish me kung may mga kamalian man ako na nagawa, mga Inday. So, God bless you po sa inyong lahat, and mag-ingat po kayo, and don't forget to pray and surrender our sins. Thank you so much, and God bless. Ingat po.